Galing. Grabe. Yo! Ang galing. Grabe, nakatitig lang tayo lahat sa kanila sa galing. Oo. Habang nag-exhibition sila tayo, ganito lang. Tapos bilib na tayo sa sarili natin eh. Tingnan mo, iikot ko sa'yo. Dali. Bili, try natin. Akin na dali. May tago pa na kayo, ha? Try, abati muna tayo sa mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! January 56! Ay, hindi, January 31 pa lang pala. Kailan pa lang 56 sa kalendaryo? Maupay nga aga sa ating mga kapatid na waray sa wakas last day of the month na mainit na yakap at tapik sa balikat dahil sa dami nang nangyari ngayong buwan, masaya pa rin ang ating isip. Yan, sila yung pa, Jess, sa pagpapalawig ng mga buwan natin. At kapag sinabi natin masaya, si Yoyo, awesome saya. Talaga lang po nitong paandar sa atin ang ating mga bisita. Yes, Yoyo. At kuway-kuway sa mga nanonood sa ating mga kids at heart katulad namin. At kahit na nga anong edad, tulad namin, di ba? Kayang pasayahin ng classic na laruang ito. Hindi ba, Justin? Tama ka dyan, Maui! Yo! Ay, na lang. Nagawa Nasalo ko. mo. Alam mo, para sa ilan nating kapatid, yung nagpa-patent ng laruang ito. Nagpa-patent, ha? Isipin nyo, ha? Noong 1886, 1866. 1866. Gawin sa 56. January 56, sinabi mo kanina. Around 1866, ha? Nagpasikat nitong nakakaalim na laruang ito, si Pedro Flores, na isang immigrant sa Amerika. Tagal na pala, no? Yan. Oo, galing talaga ng mga Pinoy. Pero speaking of galing, maagang nagpasiklab ng kanilang talent ang ating mga bisita sa set. Grabe. Kwentuhan niyo naman tayo, kami, ng itong hobby na to, kung paano kayo napasok dito at kung paano ka gumaling ng ganito. Unang-una pakilala natin mga ayos, ang Yo-Yo Masters sa sina Glenn Angeles at Jasper Soto. Hello! Good morning! Jasper! Ang gagaling. I think what I love is that they come from magkaiba pong henerasyon. Pero kita ko enjoy ninyo. Paano po kayo nagsimula? Nung edad, ilang taon ka na? 16 po. 16. Nung 16 po ba kayo nag-yoyo na po? Noong 16, sumasali ako sa mga contest, yung mga soft drinks pa yung yoyo before. Yes! Remember? So, yung may brand. May brand. May brand. Yung ano na, so. Naalala Yes, mo and then nanalo ako sa Itbulaga, and then after that, Hello, magkaklase kami niyan. and then after that, kinuha ko ng Jack Russell Yo-Yo Company sa US. Wow! Grabe! Parang na-discover na kayo sa buong mundo. Kung gaano kayong kagaling. Wait, linawin natin ano yung Jack Russell Yo-Yo. Jack Russell Yo-Yo is a promotional company based in US. So, mga clients nila yung mga, kagaya na na-mention natin before, yung mga soft drinks products, Okay. products, yung mga ganun. And we're using yo-yos as a marketing tool. Jasper, ano naman yung galing ni Jasper? Kasi di ba 16 lang? Gaano siyang kagaling at his age na nakita mo na ang best of the best? Yung technology kasi ngayon, iba. So yung mga yo-yos, iba na rin. So ako before, wooden axle lang yung yo-yo ko dati. So wala rin akong kalaro before. Oo, nakagaya nila. Nasa grupo na namin, marami kami, around how many? 500 plus. May mga agent na lang nag-start. Nag-start po ako, 14 years old. 2 years pa lang. Oo, paano ka nahilig sa pag-yoyo? Ano lang po, nakita ko lang po si Kuya Dave sa TikTok. And nagpabili po ako, nag-try po ako. Wow, tapos nagustuhan mo na ever Apo. since. Pero sa kabataan, sa edad mo, normally ang kinahihiligan, mobile games na sa panahon ngayon. Pero ikaw, bakit parang mas nag-focus ka ba sa yoyo or balance yan? Nagmo-mobile games ka pa rin? May mobile games pa rin yan. Hindi na po ako nag-mobile games. Hindi na! Wow! Hindi katulad mo, Justin. Wait, pwedeng turuan niyo po kami kasi parang ganun lang yung alam namin. Yeah, tama. Okay. Kailangan, ang hawak natin sa yoyo ganito, okay? And then yung string, kailangan nasa ibabaw ng yoyo. So Wala dapat sa ilalim, ha? Sa gitna po ng middle ito, finger like that. or sa baba? So, Kahit saan dyan. Kahit saan Okay. naman. sa middle Okay. finger. Okay. Pag gano'n. So pag dito, okay lang? Yan. Dito, Yan, okay lang. Okay lang naman. Tapos nasa ibabaw. Okay. Yan. Okay, kaya natin siya nilalagay sa middle finger para pagbalik ng yoyo, nasa gitna pa rin yung Salo. salo ninyo. Okay? And then pag binato nyo siya, kailangan papaganon. 1, babato nyo siya. Kailangan yung yoyo
dito dadaan, hindi sa gilid. Dito dapat. Okay? Okay. Okay? And then bato. Panakit din. Then catch. Ano sa paglang, Turn mo yung hand mo, tapos pull. Okay, Pull up. Sa akin parang gusto ko sa Yun, almost. Like that. Okay. Yun. 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 Galing. Mami, ang Galing. galing naman. Ba't ang galing mo na naman? Meron mga 5 years na ano, di ba? Mga 5 years, ano? 5 years na ganito. Paano ginagawa yung parang medyo nag-sustain ng Ayan, konti, para diba? pag mag-stay siya, kailangan pag binato nyo, stop nyo lang yung kamay nyo dito. Huwag nyo ihilahin kagad. Okay. Tapos sabi mo, Dave, iba-iba na yung technology ngayon. Oo. So merong mga... Oh, yeah! Oh! Oh, ayun na! Ano sa mga balls? Yes! Ayoko po yung nagsistay. Gusto ko yung nawawala. Saan po ba kayo nagpe-perform madalas? Ako sa mga events and then even birthday parties nagpe-perform ako. Ginagawa nyo na rin. Yes. Nice. Pero nabanggit nga kanina, sir, ano, nag-iba na, nag-evolve na yung mga yoyo. Pakita nyo naman sa amin ano yung mga dala yung Yeah. yoyo ngayong umaga. Ayan. Yo. Ano ba yung mga basic muna? Doon muna tayo sa basic. Basic, eto. Ito po yun. Yan. classic Ito yung mga to. branded, Ito yung mga classic. Collectibles. Tama. Pero meron pang eto din. Eto Medyo na may yung kamahalan na ata ito, mga no? new generation New na yan. generation na. So eto mga to, eto kasi wood axle. So ibig sabihin, wood yung loob. Okay? Eto ng mga ganito, puro ball bearing yoyos. Puro ball bearing na yung loob niyan. Meron po bang pagkakaiba sa Handle. siguro or paghawak or pag-operate niya yung dalawang Yes, oo. klase, yung wood at Since yung sa isa? basic, very limited yung magagawa natin mga yo-yo tricks. Okay? With the evolution, pumasok na yung ball bearing, mas matagal siya mag-spin, mas marami kayong magagawa. Parang nasususpend siya sa ano. Kaya pala, umuupo-upo kayo doon, di ba? Nagsusuklay, nagkakwentuhan. So, yun ba yung ginagamit mo dito sa badminton racket? Yes, yan naman, props ko lang yan. Props na Just lang yan. para lang Pang-tricks. mapakita na ang dami-dami natin pwedeng gawin sa yoyo. It's endless. First time I've seen it today. Even Dito yung sa mga loob. railings sa malls, minsan binabato namin yoyo. That's paikutin namin gano'n. Diba? Ginagawa Kaya yun pala dati, may mga diba? galos na minsan. Ay, kung ba yung tricks nyo po, sir, kayo lang nagdi-discover niyan? Or Actually, international kasi yung community, so we share tricks eh. Ang difference na lang is kung paano siya i-execute. Kanya-kanyang style. Kanya-kanya style Sir na lang. Glenn, saan ka namin pwedeng mahanap? Sa Facebook po ba? Facebook, TikTok? yeah. I have my own page, Yo-Yo Master Glenn. Ayun, yo-yo master. Yo-yo. Si Jasper naman. Jasper. May online accounts ka rin. Meron po sa TikTok yung Soto Yoyo. At may panoorin natin yan. Galing. O muli, maraming salamat. Nagkakatrash pa rin. Ay, Ayun, oo naman, panigurado yan. Panigurado. Dagdag pogi points. Oo, yan. Parang kilala ko yata yung idol niya sa hairstyle eh. Alam na. Ay, patuloy mo yan. Bagets. Diba? Kaya Parang mag-yoyo ka na magkakambal rin. lang sa edad. Tito Jester. Thank you, Thank Tito you. Jester. Magmano ka Magmano? Muli, maraming salamat sa pinakita niyong panalong talento. Yo-Yo Masters, Glenn Angeles at Jasper Zotto. O mga kapatid, gawing mas panalo pa ang umaga. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. I-celebrate na po ang huling araw ng unang buwan ng taon. Ang bilis talaga makapag-bonding sa inyong mga mahal sa buhay. Warm hugs mga kapatid. Ako po si Dembos Hermanas. Yes, at para sa ating lahat, congratulations dahil mahaba ng naging una nating buwan this year at alam kong naramdaman nyo rin yun. Kinaya natin. Stay inspired at motivated lang mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Midweek na rin, kaya naman itodo na natin punuin ang sarili ng energy at samahan, of course, ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, marami pa tayong ibang pasabog at pasiklab sa mga kapatid natin ngayong umaga. Simulan na natin, Justin. Tama, Jester. Ito, usapang laro. As in, classic laro pa rin. Ha? Muli na naman ako nag-ikot at naki-throwback tayo sa kapatid natin sa kalsada. Ano kaya ang kanilang mga paboritong laro noong bata pa sila? Tanong ko lang.
At kung ikaw nag-ikot ulit, ako naman muling nangatok po ng bahay. Nangangapit bahay ako talaga eh. Ang aking binisita ang fun and comfort space po ng ating morning DJ and radio anchor, DJ Chacha. Ang aking isa na namang masayang house tour mamaya po sa may bahay. Oh, ganda naman pasilip po. Yes. Ito, para naman sa mga biyahe ng biyahe. Yun nga lang, sa mayat-mayang mga pagsakay, hindi na komportable. Pag-usapan natin ang motion sickness o biyahilo, sasabi ni Doc. At sa ibang issue naman para sa ating mga kapatid na nangungupahan, alamin ang inyong mga karapatan. Yan at ang Rent Control Act. Idedetalya ni Attorney Buko sa Legal May Bato. karapatan talaga yung nakasalamin na yan eh. Malaking karapatan yan. Uy, maraming may mga tanong tungkol dyan. Abangan nyo yan. At ito pa, dumating na ang panahon dahil this morning makakajam at makakakwentuhan natin ang multi-talented singer, actor, director, producer at host, Ice Seguera, live in the house. At sa mga maaksyong balita naman sa frontline sa umaga, dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinamon si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. At sa iba pang balita, PBBM, sinigurong buo pa rin ang unit team tandem nila ni Vice Presidente Sara Duterte. At balita naman po sa abroad, 4 sugatan matapos sumabit ang skydiver sa parachute ng kasamahan niya sa Sri Lanka. At sa showbiz, nasa 10 pelikulang Pinoy ipinapalabas ngayon sa Hollywood bilang bahagi ng Manila International Film Festival. Mga kapatid, ang inyo naman po mga awesome smiles ngayon, ibibida na yan this Wednesday para sa chance na manalo po sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Basta nod lamang po ng good morning kapatid, tsaka bumonggang selfie while watching. Ang larawan po ipadala sa amin sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang pinaka-awesome selfie, wagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka Ako Selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! Ito, halfway to the weekend na. Ang sarap mag-road trip kasama ang pamilya o kaya naman ang barkada, di ba? Pero paano kung hassle ito sa sikmura? Pag-usapan natin ang motion sickness, sasabi ni Doc. Sa mga hindi makabiyahe dyan ng walang dalang plastic o kaya naman sa mga iwas na talaga sa makahabang road trip, huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Marami ang nakararanas ng tinatawag na motion sickness. Nangyayari yan kapag nalilito ang ating mga senses dahil hindi tugma ang nakikita ng mata sa nararamdaman ng katawan. Aba, kapag iba ang pinapakita sa tunay na nararamdaman, nakakahilo talaga yan. Ang vestibular system kasi ay nasa loob ng ating tenga. Responsable po yan sa pagbabalanse ng ating katawan. Dito rin nagmumula ang mensahe papunta sa ating mga utak tungkol sa nangyayari sa paligid. Kung tayo ba ay gumagalaw o nakahinto o kung tayo ay nakahiga o nakatayo. Kaya kapag tayo ay nakasakay sa umaandar na sasakyan, minsan ay nagdudulot ito ng pagkahilo o sakit ng ulo. Isa sa bawat 3 tao ang maaaring makaranas ng motion sickness. Pero mas karaniwan ito sa mga batang edad 2 hanggang 12, pati na rin sa mga babae lalo na kung buntis. Ilan din po sa mga maaaring sanhi nito ay kapag mayroong family history ng motion sickness, pag-inom ng hormonal birth control pills, pagkakaroon ng inner ear disorders at sa mga babae naman tuwing mayroong menstrual period. Hindi lang naman po ito sa sasakyan nararanasan. Maaari din itong maranasan kapag sumasakay tayo ng ride sa mga amusement parks, panonood ng pelikula at paglalaro ng video games. Mas natitrigger ang motion sickness kapag iniisip natin ito. Ang dahilan naman kaya mas mabilis tayong mahilo kapag nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan ay dahil mas maalog dito. Kabilang sa mga sintomas ng motion sickness ang pagpapawis ng malamig, matinding pagkahilo, paglalaway, pamumutla, kawalan ng gana at nausea na mayroong kasamang pagsusuka. Pero relax lamang mga kapatid, maaari po natin itong maiwasan sa tulong ng paghinga ng malalim habang sinusubukang magbilang ng pabaliktad mula sa 100. Makatutulong
din ang pagpikit at pag-relax para hindi mahilo sa biyahe. Iwasan din po ang pagbabasa habang nasa biyahe dahil lalo tayong mahihilo at mas mataas ang tsansang masuka. Huwag ding uminom, manigarilyo at kumain ng marami bago bumiyahe. Kung hindi naman po ito effective para sa inyo ay mayroon ding mga gamot na maaaring ireseta ang inyong mga doktor tulad na lamang ng antihistamines, anti-vertigo drugs at pati na rin po mga skin patches. O, alam na ang mga gagawin sa susunod mong biyahe ha? Basta enjoyin mo lang ang tanawin at travel safe. At kung may nais pa kayong i-ask Doc Dex dyan, i-comment o i-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Hirap niyan. Ako, whenever ina-atake ako, kasi may vertigo ako eh. So, whenever nagbe-vertigo ako, hindi rin ako nakakapag-gym. Kasi some of the movements, iba eh. May lateral movement ka, meaning lateral left. Hindi. May lateral movement ka, meaning hihiga ka or what, tatagilid ka. So, hindi ako makakapag-concentrate. Ang nangyayari sa akin, umiikot talaga yung paningin ko. So, paano yan, Jess? Ang vertigo ba kahit na hindi ka nasa sasakyan na gumagalaw? Kahit ako upo Ultimo, na hihiga ganyan? ako. So, may times na kailangan kong magpatong ng unan para hindi ako sobrang hihiga. Tapos handa lang ako gano'n. Nakarelate din ako dun sa parte sinabi ni Doc Dex pag nagbubuntis or buntis ka. Nangyari sa akin yan sa halos 3 kong mga anak. Or hindi pala, sa 2 boys ko, yung 2 naging boys yung anak ko. Every time sa kotse, nag-aatid pa naman ako tuwing umaga sa school. So, automatic, naglagay na ako ng maraming plastic bag. Kumbaga, ina-expect ko na siya every morning. Naging routine ko na siya. So, grabe talaga yung motion sickness na yun. Na-feel ko talaga siya. Hindi siya madali. Ang importante dyan yung balanse. Yung sa pagitan ng mga tenga. Minsan di natin iniisip pero nandyan yung balanse ng katawan natin. May epekto ba sa inyo yung ngumaya ng candy, ng matamis? Kasi parang yun din yung kinalakihan ko na kapag pag nasusuka, di ba, subukan. Narinig ko nga yan, mentol, yung mga ganyang bagay na pwede nyo itago na lang sa mga bulsa ninyo. Kasi sabi nga ni Doc Tex, minsan hindi talaga maiwasan. At least alam natin, hindi naman kahit nahihilo kayo, hindi ibig sabihin na may mas... At may mga gamot na pwedeng itik. Okay. Doc Dex? Okay, Salamat Doc Dex ha. At mula sa usapang biyahe, segue naman tayo sa nirerentahang tirahan. Okay, segue yan. Ang biglaang pagtaas ng renta, ang pagmamatigas ng ilang nangungupahan. Naku, pag-usapan natin yan sa Legal ba to? Oh, Ate Marlene, napadaan ka po. CJ, magtataas na ako ng upo ng bahay. Yung 5,000, magiging 7,000 na. Grabe naman, Ate Marlene. Ang taas naman ng tinaas ninyo. Aba, natural, marami ako dito pinapagawa. Attorney, biglang tumas ang singil ng inuupahan naming bahay. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa RA 9653 o yung Rent Control Law, hindi maaaring basta magtaas ng renta sa mga paupahan na bahay na mayroong 10,000 pababa kada buwan. Ayon sa Department of Housing and Urban Settlements, meron silang resolution dated 2023 na pinagtibay lamang dito October 13, 2023. Ang pinakamataas na rate ng increase na pwedeng gamitin para sa mga bahay na paupahan na hindi lumalagpas sa 10,000 ay 4% lamang kada taon. Ang sinumang lalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at pagbayarin ng multa na halagang 25,000 pesos o 50,000 pesos o kaya ay makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, ako po ay nagpapaupa ng bahay. Balak na po namin magkakapatid na iparenovate ito at gawing grocery store. Kaso, yung umuupa sa amin ng 10 years, ayaw na pong umalis. Ano po ang dapat naming gawin? Kung may kontrata, kailangang intayin nating matapos ang kontrata o i-terminate ang kontratang ito ayon sa probisyon nito. Kung walang written contract pero ang bayad ay kada buwan, ibig sabihin ang kanyang kontrata ng paupa ay kada buwan din. Maaari ng sulatan ang umuupa at sabihan na umalis na. Ang tawag dito ay demand to vacate. Dahil hindi na gustong i-renew ng lessor o nagpapaupa ang kasunduan nila ng pag-upa. Kailangan padalhan ng notice to vacate o demand letter ang nasabing tao. Maaari din po itong idulog sa barangay kung sila ay nakatira sa iisang barangay upang doon pag-usapan ang tungkol sa kanilang upahan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. I'm sure marami na namang natutunan yung mga kapatid natin, lalo yung may mga paupahan dyan. Maraming salamat, Atty. Buko. At sa ating pagbabalik sa Frontline sa umaga naman, Barangay Tanod sa Tondo, Maynila, patay matapos saksakin dahil sa away sa parking.
Sa gitna naman ng girian, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinamon si Pangulong Bongbong Marcos na sabay silang magpapadrug test sa Luneta. At sa showbiz po, Metro Manila Film Fest entry na Rewind tuloy sa pagtapas sa taktilya matapos maka 900 million pesos na. Okay, Alice, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpaulan na naman ng banat laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Duterte may hamon pa kay PBBM. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Sa gitna ng bangayan, Pangulong Marcos Jr. iginiit na buo pa rin ang unit team. Barangay Tanod sa Tondo, patay matapos saksakin. Biktima, ginantihan lang daw. Skydiver na sundalo sa Sri Lanka sumabit sa parachute na kasama bago tuluyang nahulog. At entries mula sa Metro Manila Film Festival, mainit na tinanggap sa mga sinehan sa Hollywood. May pahabol na tirada si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Bukod sa paulit-ulit na tinawag na adik, may hamon pa si Digong kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Buong araw na nahimik si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon matapos ang banatan nilang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero pagsapit ng gabi, dito na siya nagpakawala ng panibagong tirada. Sa kanyang press conference sa Davao City, nanindigan si Duterte na kabilang sa drug watch list ang Pangulo. Sabay banat sa PIDEA na tila raw kinampihan ng Pangulo. Ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay ka. Sir, ito yung record mo doon sa narco. Kaya naman giit ni Duterte, siya na mismo ang maglalabas ng listahan kapag nakakuha siya ng kopya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Di rin nagustuhan ni Duterte ang banat ni Marcos Jr. na apektado na ng fentanyl ang pag-iisip ni Digong. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Para magkaalaman na, hamon ni Duterte kay Marcos. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Dagdag pa ni Duterte, dati na siyang kinausap ng pamilya Marcos para gawing Agriculture Secretary si PBBM. Pero tinanggihan niya raw ito. Hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Heto rin ang dahilan, kaya't hindi raw niya sinuportahan si Marcos nung panahon ng kampanya, kahit pa running mate nito ang anak niyang si Sara. Hindi ako nagkampanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center?
Nilinaw ni Digong na wala siyang personal na galit laban kay Pangulong Marcos. Pero inulit niya ang babala noong linggo na wag daw sana nitong tularan ng kanyang ama. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Muli rin niyang binanatan sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa isinusulong daw nila na People's Initiative. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga sila, bulong, yung taga-Davao, sila o nga, hindi talaga pumayag yun. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang palasyo at si House Speaker Romualdez kasunod ng mga panibagong tirada ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mismong si Congressman Rodante Marcoleta raw ang kikilos kung mapatunayang si House Speaker Martin Romualdez ang utak ng People's Initiative para sa charter change. Tinawag namang circus ng isa pang kongresista ang pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Hindi naman napigilang maglabas ng sama ng loob ni Sagip Party List Rodante Marcoleta sa pagdalo niya sa Senate hearing ng umano'y anomalya sa People's Initiative para sa charter change. Nasasaktan daw siya sa tila pandidikdik sa Kamara at kay House Speaker Martin Romualdez. As a member, hindi po niyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. Hindi rin nagpatinag si Marcoleta kahit nasa balwarte ng Senado. Walang preno niyang ipinahayag na dismayado siya dahil ayaw raw ng Senado na harapin ng Kamara ukol sa tiyatsa sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Si Senate President Mig Zubiri pumalag din sa pahayag ni Marcoleta. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measure. As a matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. Did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the privilege speech I heard by one of you. No. I'd like to correct misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez nga ang utak ng People's Initiative, si Marcoleta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. Sa kabila niyan, isa namang attorney Anthony Abad ang itinuro ni Marcoleta na dapat paharapin ng Senado. Si Abad daw ang pangalang nakalagay sa mga papel na pinapipirmahan sa mga tao. Pinasabpina na siya bagamat nasa labas siya ng bansa. Minaliit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang hearing ng Senado tungkol sa PI. Sayang oras lang daw ito. Yes, it's a circus. I mean, multi-academic na eh. Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bank. Suspended na muna yung signatures. So technically, yung People's Initiative, wala na yun. So I mean, why have a hearing? Diba? Why don't we move forward already? Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mainit din ang patutsadahan ng magpinsang sina Senator Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng komite sa Senado tungkol sa People's Initiative kahapon, tinawag ni Senator Amy na makapal ang mukha ng isang taong nagsabi raw na walang pakialam dapat ang Senado sa issue. Wala siyang binanggit na pangalan, pero matatandaan na nitong Biyernes ay may kaparehong sinabi na ganyan si House Speaker Martin Romualdez. Walang pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan.
yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa isang pahayag naman, sinagot ni Romualdez si Senator Amy, wala raw sanang bastusan dahil hindi ito magandang pakinggan ng mga kabataan at hindi rin daw magandang ehemplo sa kanila. Mas tumindi ang salpukan na magpinsan dahil sa investigasyon ng senadora sa umano'y bayaran kapalit ang pirma para sa People's Initiative. Matagal nang itinanggi ng House Speaker na sila ang may pakana nito. Pero si Senator Amy may buwelta ulit sa pahayag ni Romualdez. Wala daw bastusan. Siya naman na nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa, nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Di sinasantabi ni Pangulong Marcos na matuloy ang People's Initiative para sa charter change. Pero humahanap na raw ang gobyerno ng ibang paraan para matigil na ang bangayan sa Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing posibleng gumugulong pa rin ang People's Initiative para sa charter change. Sinabi niya nang makausap siya ng media sa Hanoi, Vietnam. Hindi raw kasigurado ang Pangulo sa PI bilang paraan ng pag-amyenda sa saligang batas. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Ang pahayag na yan ng Pangulo ay isang araw lang matapos sabihin ni Senate President Mig Zubiri na ipinatitigil na ni PBBM ang People's Initiative. Nagbunyi pa nga ang Senado dahil dyan. Pero sabi ngayon ni Pangulong Marcos, kukonsultahin pa niya ang mga dating mahistrado, kanyang legal counsel at mga eksperto sa konstitusyon sa pinaka-epektibong paraan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ang sigurado sa ngayon, interesado ang Pangulo na maamyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Ang habol ko talaga dyan are the economic provisions na pupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Wala pang bagong tugon dyan si Zubiri. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, inimbitahan ang mga eksperto sa konstitusyon, gaya ni na retired Supreme Court Justice Rodolfo Azcuna at Antonio Carpio. Giit nila, kung ang isinusulong ng People's Initiative ay ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara, mawawalan daw ng balanse. Kahit kasi di pumoto ang 24 na senador, pwede pa ring ituloy ang botohan kung nandyan naman ang 315 na kongresista. Congress is Senate and House. So even if we vote jointly, it has to be jointly with Senate and the House voting together. And if the Senate is not present, let's say there's no quorum on the part of the Senate, then even if the 315 congressmen vote in favor, it does not propose an amendment because it's not Congress. It has to be both Senate and the House acting together. The Constitution is the highest law of the land. If you pass an ordinary law, both chambers must approve. And therefore, when you amend the highest law of the land, subject to ratification, you must also both approve. Present din sa pagdinig ang COMELEC. Sabi nila, wala pang halaga sa ngayon ang mga pinirmahan para sa People's Initiative. These are mere scrap of papers. Wala pa pong visa, wala pa pong kwenta, wala pa pong value until and unless these documents will be used in a formal petition to be filed. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa gitna ng batuhan ng alegasyon ng mga Marcos at Duterte, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buo pa rin ang unity team. Sinabi yan ng Pangulo habang tinatanong ng media habang nasa Vietnam.
Ayon kay Marcos Jr., walang nagbago sa relasyon nila ni VP Sara. Wala rin daw binabanggit sa kanya ang vice-presidente tungkol sa issue. Nanindigan din ng Pangulo na hindi niya aalisin bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara sa kabila ng panawagan ng ilang kritiko. Exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. Sir, follow up. Will you keep her as your education secretary despite calls? I'm sorry? Will you keep her as your education secretary despite calls from her family for you to step down? Yes. Usapang bilihin naman tayo, biglang sipa ang presyo ng ilang isda dahil sa umiiral na closed fishing season. Pero babala ng BFAR, posible pang tumaas ang presyo ng mga isda dahil sa epekto ng El Nino. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa loob lang ng 2 linggo, hanggang 30 pesos na ang itinaas ng presyo ng bangus sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kaya ang bangus ngayon, umaabot na hanggang 250 pesos kada kilo. Ang tilapia, 10 piso ng mas mahal, kaya hanggang 170 pesos kada kilo na ang presyuhan. Ang tao gaano din, yung ranggalaylo din sila kasi mataas gahanap ng ibang isda. Si Nemesio, imbis na 2 pirasong bangus, 1 na lang ang nabili dahil sa taas presyo. Lagyan ko ng palaman ng sibuyas sa loob. Saka, para ano po? kamatis, tapos iyaw. Para solid yung ulam namin maghapon. Pinagkakasi ako na lang yung pera binibigay sa akin. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, posibleng lumipat sa tilapia at bangus ang maraming mamimili, lalo't kaunti pang huli sa ilang isda gaya ng galunggong. Bukod sa malamig na panahon, kasalukuyan nagpapatupad ng closed fishing season sa ibang lugar. Ibig sabihin, bawal manghuli ng ilang isda sa loob ng 1 hanggang 3 buwan para makapagparami ang mga isda. Nakikita namang bababa ang presyo ng tilapia at bangus ngayong Pebrero kung kailan aalisin na ang lahat ng pinatutupad na closed fishing season sa bansa. Oras kasi nang mangyari yan, dadami ang supply ng iba pang klase ng isda sa mga pamilihan. Pero pinangangambang pansamantala lang yan dahil posibleng tumaas ang presyo dahil naman sa banta ng El Nino. Nauna nang sinabi ng BFAR na posibleng magresulta sa fish kill ang El Nino dahil sa pagbaba ng level ng tubig at oxygen sa tubig. Ayon sa grupong Tugon Kabuhayan, masasapul niya ng ilang mga fish pond at fish pen kung saan pinalalaki ang tilapia at bangus. Tinutugunan na raw ng BFAR ang posibleng bawas sa produksyon. I-maximize naman natin yung ating mga mariculture park kasi yun yung hindi masyadong maapektuhan kasi sea-based sila, nandoon sila sa karagatan. Doon i-focus muna ng pamahalaan yung yung ating attention na mapalawak natin yung operations ng ating mga mariculture park para kung maapektuhan man yung production ng land-based aquaculture, may alternatibo tayo. Giit ng BFAR, di naman lahat ng isda ay maapektuhan ng tagtuyot, lalo't may ilang produkto tulad ng sardinas at galunggong na mas mainam sa kanilang mainit na temperatura. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Pinirmahan na ng Pilipinas at Vietnam ang 5 taong kasunduan para makapag-import tayo ng bigas sa kanila hanggang sa taong 2029. Sa ilalim nito, nangako ang Hanoi na mag-i-export sila ng 1,2 milyon hanggang 2 milyong tonelada ng bigas taon-taon na idadaan sa private sector para makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. 70% na imported rice sa bansa ang nanggagaling sa Vietnam. Kaya nakapaloob din sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng 2 bansa ang mas pinaigting na kooperasyon sa larangan ng food security sa gitna ng banta ng climate change. Di na umabot ng buhay sa ospital ang isang tanod na pinagsasaksak sa Tondo, Maynila. Ang suspect, ginantihan lang daw ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Masdang mabuti ang lalaking ito na lumabas mula sa isang eskinita sa Tondo, Maynila. Nagmamadali siyang sumakay ng motorsiklo sa kahabaan ng Gabriela Street mag-alas 10 kagabi. Maya-maya, isa pang lalaki na duguan ang lumabas sa eskinita at sinuntok ang lalaki na nasa motor. Sunod namang dumating ang isa pang lalaki at biglang sinaksak ang nasa motor. Nagawa pa makatakbo palayo ng biktima pero nanghina siya at bumulagta sa kalsada.
Dead on arrival na sa ospital ang biktimang kinilala na si Alejandro Navajas na isang tanod. Agad namang tumakas ang nakasaksak sa kanya na kinilalang si Carlo Cordero. Ayon sa mga otoridad, una nagpunta sa lugar si Navajas na armado ng patalim at nakaalita ng ama ni Cordero. Posibleng ito rin daw ang ginamit ng suspect na panaksak kay Navajas. Bakit po kayo may dalang patalim yung inyong tanod? Hindi ko po alam eh. Siguro bilang tanod, baka self-defense niya sa sarili niya kasi alam niyo naman po ang tondo. Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad dito sa lugar na ito, nagtungo si Alejandro para bisitahin ng kanyang biyanan. Away sa parking umano ang pinag-ugatan ng iringan ng biktima at ng ama ng suspect na nauwi sa saksakan. Napag-alaman naman na bago sinaksak ang tanod, una raw palang sinaksak ni Navajas ang ama ng suspect. Nung nakita siguro ng anak niya na duguan yung tatay niya, tumakbo din sa kabilang iskinita. Hindi na namin mapigil dahil may hawak na kutsilyo. Kaya nung pag nakalapit kagad doon sa may sinaksak niya kagad yung isang tao. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang ama ng suspect. Hindi pa siya nagpapaunlak ng panayam. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang nakababatang Cordero. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City matapos matagpuan ang isa umanong fetus. Pero ang natagpuan nila sa loob ng plastic, iba pala. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkukumpulan ng mga tauhan ng Barangay Cruz na Liga sa Quezon City nitong Lunes. Ang pinagkakaguluhan ng mga residente at tanod, isang fetus umano na nakita sa isang eskinita. Ayon sa barangay, 2 menor de edad ang nagdala ng fetus sa kanila. Dali-daling sinuri ng mga taga-barangay ang plastic na naglalaman ng umano'y fetus. Ang isa nga sa kanila, nagdala pa ng puting tuwalya mula sa simbahan para sana ipambalot. Bigla kaming lumabas kasi nagkakagulo. So paglabas namin, ito sa may desk officer, meron palang hinatid yung mga bata na nakuha daw na fetus. Biglang nag-check kami kasi nga curious dahil fetus talaga siya na nakabalot pa sa plastic. Pero nang suriing mabuti ang laman ng plastic, napag-alaman nilang hindi ito fetus ng tao. Nakita ko talaga na meron siyang mga kuko. So parang 4 fingers lang naman siya, hindi yung kamay. Nung chinek pa namin siyang mabuti, may nakita akong buntot. So doon ko nasabi na hindi siya fetus. Pusa siya. Kwento ng isang residente na nakakita rito, naglilinis raw siya sa tapat ng bahay nang mapansin ng umano'y fetus. Nagsindi pa nga raw sila ng kandila dahil akala nila na fetus nga ito ng tao. Tatapon po sana namin yung mga basura. Ang kaso po may nakikita po ako dito na para siyang fetus. Bilang isang nanay, syempre, nakikita ko na parang natatakot ako. Agad namang inilibing ng mga taga-barangay ang pusa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaking nagpapanggap na dentista sa Malabon. Modus ng sospek na alukin ng libreng braces sa mga biktima kapalit ng pakikipagtalik. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Armado ng warrant of arrest, pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay ng lalaking ito sa Malabon City nitong Biyernes ng gabi. Nagpapanggap umano siyang dentista. Nakuha mula sa kanya ang mga panggawa ng braces, mga resibo mula sa remittance outlets, cellphone, computer at mga router. Ayon sa ACG, modus ng suspect na alukin ng libreng braces ang mga biktima na pawang mga menor de edad. Ang ginagawa niya ay in-entice niya yung mga victims in exchange of may libreng papagawa ng dental implants, yung mga braces, yung mga ganyan for sexual favors dun sa mga minors. Lalo pang masaklap ng matuklasan ng otoridad na kinukunan ng video ng suspect ang kahalayan at ipinopost online. 2 sa mga biktimang ito ang nagsumbong sa pulis kaya siya hinuli. Paalala ng pulis sa mga magulang. Para rin sa mga magulang, nabantayan nila ang kanilang mga anak. Kaya kung minsan ang ating mga anak ay because of the technology, hindi natin makilala kung sino yung mga nakakausap nila. Nakakulong ngayon sa Camp Crame ang suspect na sinampahan ng reklamong child abuse. Walang pahayag ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa disgrasya na uwi ang paghahanda ng Sri Lanka para sa kanilang Independence Day celebrations.
Patapos na ang skydiving exhibition nang biglang sumabit ang isang sundalo sa parachute ng kasamahan niya. Nagpaikot-ikot sila sa area hanggang makawala ang isa sa mga sundalo. Sinubukan pa niyang buksan ang reserve chute niya pero huli na kaya't bumagsak na sa lupa ang lalaki. Dali-dali namang siyang sinaklolohan ng mga kasamahan. Bukod sa nasa video, 3 iba pa ang sugatan dahil sa nangyari. Patuloy silang nagpapagaling sa ospital. Buhay naman po ang pelikulang Pilipino. Pruweba dyan ang mainit na pagtanggap sa 2023 Metro Manila Film Festival entries sa Hollywood. Nagsimula na ang Manila International Film Festival doon kung saan pinapalabas ang 10 MMFF 2023 entries. Present po sa MIFF ang bida ng mga pelikula tulad nina Piolo Pascual, Entong D, John Arcilia, Eugene Domingo, Janela Salvador at marami pang iba. All out din ang suporta ng film producers MMDA at pamunuan ng MMFF. Masaya sila dahil halos lahat po ng mga pelikula sold out na ang screening dates. Mapapanood sa TCL Chinese Theater sa Hollywood ang mga pelikula hanggang Biyernes. Mainit po yung pagtanggap. Sa ating po mga kababayan, meron pa po mga slots available. At sana tangkilikin nila yung 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival dito sa Hollywood. Pumalo naman po ng 900 million pesos ang kita sa takilya ng pelikulang Rewind. Dahil dyan, ito ang Pinoy film na may pinakamalaking kinita sa box office. Nabot ang record na yan matapos ang 6 na linggo nila sa sinehan. Nauna na nitong nilampasan ang box office record ng Hello, Love, Goodbye na kumita noon ng 880 million pesos. At para sa mga hindi pa po nakakanood, ipinapalabas pa rin ito sa mga sinihan ang Rewind. More awesome vibes this Wednesday sa mga natatanggap nating happy selfies ng ating mga kapatid. Ay, cute ba, Yo-Yo? Yo-Yo-Yo. Yo-Yo-Yo. Ay, ang cute naman ng mga batang to. May hotdog dyan. Good morning. Yo-Yo din sila. Nag-try din sila mag-yo-yo. Nakakatuwa naman yung mga yo-yo sila sa bahay nila. Ayun. Sakto pala, ang mga viewers natin nag-yo-yo. Nag-yo-yo. Yan naman, isan nyo lamang po ang inyong mga selfies, mga kapatid, with your location na rin para po sa chance na manalo ng 500 pesos worth of clothes sa ating Pagbumoka Ako Selfie Contest. Kay Justin naman po tayo ngayon. Ha! Diba? Kay Mommy Chicky na lang. Nakalibang talaga yung yo-yo. Naman. Diba? Pwede rin eh, pwede rin. Yo-yo-yo. At saka walang kuryenteng ginamit. Walang screen na ginamit. At saka feeling ko, exercise. Motor skills saka na feeling ko de-develop. medyo nakakakalma siya. Napansin niyo pag habang bumababa, may therapeutic effect. Exactly. Saka nakakatuwa. Tama, meron silang mga yo-yo sa bahay nila. Di ba? Ilabas na yung mga Hindi lang yo-yo mobile na yan. games. Sakto. Yeah. Okay. At congrats din sa Rewind, ha? Grabe, 900 million. I think na-miss din talaga ng mga Pinoy yung ganung formula. Kasi ang tagal din natin hindi nakapanood ng rom-com or ng ganung klaseng family drama. Very relatable. Ito naman Okay. yung Marian and Ding Dong, Ding di Dong. ba? Timeless. Ito pa isang timeless, ha? Pakisabi na lang sa iba, panating kapatid. Ayaw! Tumutok dahil ang multi-talented artist na si Ice Guerra ay mga kabanding natin dito live. Timeless talaga yan. Naman, classic. Super talented. At muli na naman po ako nag-house tour. At ang aking binisita this time ang masayang tahanan ng ating Happy Radio 5 anchor DJ Chacha. Silipan po ang kanyang fun place with her family sa may bahay. Ako naman, sa tanong ko lang, samahan niyo ako sa aking bagong adventure sa kalye. Ang akin namang inalam, mga paboritong larong pambata na noon ng ating mga kapatid. Ano kayo mga sagot nila? Alamin natin yan sa tanong ko lang. Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Good morning, mga kapatid! Ikaw, na-excited sa out of the country ninyo magbabarkada para sa long weekend sa February. Sosyal, sosyal. At ikaw, na lagi naghihiram ng charger pero hindi naman sinusoli. Tay. At ikaw,
na lagi nag-iiwan ng tumbler sa office? Ako yun! Ako rin yun. Ako yun! Gets ka namin. Tanungan muna tayo mga kapatid, anong larong kalye ang paborito mo nung bata ka? Tanong ko lang. May bate! Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Boom! Tanong ko lang, anong larong kalye ang paborito mo nung bata ka? Ano po yung mga paboritong larong kalye nyo nung bata kayo? Nung bata? Jackson! Ako po yung tumbang preso. Marunong pa rin kayo? Baka pwede pa rin. Marunong pa din. Kailan yung last tumbang preso mo? Bata pa ako high school, mga 16. Pwede pa sample? Ito, nakachinelas ka ba? Ang social ng chinelas natin, guys. Ito. Siya muna. Matutumba mo ba? Yeah! Okay, 1 point. Magaling siya. Piko. Piko. Okay, sige. Pasample nga. Kaya pa ba? Chinese garter. Chinese garter. Kaya pa? Chinese garter. Aba, parehas. Marunong pa rin kayo. Yes, sir. Pasample ha. Ito, meron akong Chinese garter dito. Nag-stretching na ba tayo? Ganyan ha? Ganyan? Ganyan ba? Nakakatakot pa rin no? Wala. Mas magaling si ate. Bato, pick. Bato, pick. 1, 2, 3. Bato, pick. Bato, pick. Okay, may 1 point na si ate. Lulusot na ako. Hindi, joke lang. Patintero. Bakit patintero? Paglabas namin sa school, para masaya kami mga classmate ko, yung patintero na kami. Marunong pa rin kayo magpatintero? Yes, sir. Yes, okay. Tignan natin kung magaling si nanay magbantay. Aling Nene, handa ka na ba? Yes, sir. Mabilis ako, ha? Mas mabilis siya. Tasa pa, matanda na. Oh, yun nga. May tricycle ba? Oh, sige. Kala ko ma-distract si ate. Tapol! Saya, di ba? Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Napaka-cute! Ito naman po kapag narinig nyo ang mga salitang Mama Chup Chup, sure na sure ako na maiisip nyo agad ay itong radio disc jockey at broadcast journalist po na si DJ Chacha. Kaya naman, sama-sama po tayo makibisita sa kanya sa may bahay. Good morning, kapatid! Mama Chup Chup! Naku, dyan nga kilalang-kilalang ating Diyos sa balat ng radyo na mas kilala natin sa lambing na DJ Chacha. Nandito tayo sa kanyang tahanan ngayon. Okay, halika na, katabi na natin. Anong password, Mars? Mama Chup Chup. Mama Chup Chup. Ang password. Ang iba pala ang DJ kasi Chacha alam mo sa kung, bahay. ay hindi naman masyado. Kinoconserve ko pa yung energy ko kasi mukhang mahabang chikahan to. Wow, gusto mo yun? But thank you for allowing us to be in your home. It's so beautiful and so serene. Cha, it's so nice how the look of your house. Parang nabigla ako. Iniisip ko kasi, pag ganun ka-colorful yung personality ganun din yung bahay. Oo, nag-expect ako na parang ganun din ka-colorful yung vibes ng bahay. Ito ang modern contemporary home ni DJ Chacha or Zarina Marie Balba Guevara sa tunay na buhay. We really wanted a house na sobrang wala masyadong gamit. Kasi even yung ibang mga nagpupunta dito, nagugulat sila. Ay, parang wala masyadong something. Even family photo, wala kayong makikita. Pareho tayo. I don't have photos. I don't know why. Ayoko masyado ng maraming kalat. Hindi, dahil feeling ko pag maraming gamit, sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung mata ko, daming lilinisin. Kaya nung nagpapagawa kami ng bahay, sinabi talaga namin doon sa designer, gusto ko minimalist, ayoko ng maraming abubot, ayoko rin ng maraming clutter, kasi may mga bata kami. Neutral color ang napili ng asawa ni DJ Chacha na si Michael para sa kanilang dream house. Magdadalawang taon pa lang nila itong tinitirhan kasama ang dalawa nilang anak na babae. Pero
yung color palette? Bakit? Okay. Neutral. Yung husband ko gusto niya white kasi daw pag white, mas masarap sa mata. Oo. Tapos lumalaki daw yung space, no? And then, pinagbigyan ko na siya kasi lahat ng gusto ko dito sa bahay na sunod. Kwento ni DJ Chacha, malaking tulong sa kanilang mag-asawa ang magkaroon ng interior designer. Yung interior designer namin yung nag-decide. Pero kasi di ba pag may ID ka, para kang sa kasal, para kang may coordinator. Wala masyadong sakit ng ulo. Sakit ng ulo na lang sa gastos. So, ini-edit na lang niya yung ideas mo? Ipe-present niya sa amin, sasabihin ko sa kanya kung ano yung gusto ko. Kung kasya sa budget, go na tayo dyan. Pag hindi, hahanap siya ng iba. So, lahat to, collaboration namin yung interior designer ko. Ipinakita rin sa akin ni DJ Chacha ang kanyang kitchen. Gaya ng living area, very minimalist din ito. Eto, ang ganda ng kitchen mo. Simple, maliit. Anong favorite moments mo dito sa kusina niyo? Siguro nung mga first few weeks na lumipat kami. Kasi di ba pag bagong lipat ka sa bahay, parang natutulala ka na, ay shocks, may sarili na kaming bahay. Kasi before parang pinangarap nyo lang yun. So, yun yung hindi ko makakalimutan kasi nung nasa condo kami, ako super big ng family ko. Si Mike sakto lang. So every time dadalaw sila doon pag may special occasion, hindi kami nakakapagsabay-sabay kumain. Pero cute na nandun yung family mo. Ganito rin, open space din siya noon, pero super liit. Nung paglipat namin dito, hindi ako makapaniwala na sabay-sabay kami kumakain. Kapag may bisita. So wait, let's go to the dining table kasi nandito rin siya, which I love, by the way. Na simple lang ulit. Pag kumpleto kami na nandito, kwentuhan talaga. Ang tagal namin sa table, sa dining table. Kasi dito ko tinatanong yung anak ko, yung panganay, lalo na ano nangyari sa school. Dito ko nalalaman yung problems niya sa friends, yung crush niya. Lahat yung problem niya sa school. Yung asawa ko dito rin nagkukwento yan ng mga ganap niya. Para kay DJ Chacha, simple pero full of love ang may bahay niya. Nung ginagawa to, in-envision ko talaga, sinabi ko dun sa architect, I really wanted it to be super homey. Hindi lang yung family ko, every time may bisita ako, pag nandito sila, hindi nila may isip na nasa ibang bahay sila. It's so true. That's how I feel. Abangan, ma-excite sa bag collection at office na mala radio booth sa part 2 ng house tour ko sa may bahay ni DJ Chacha. Ganda ng bahay. Ganda! Wow! Gusto ko yung mga pinapakita mo yung iba-ibang mga side ng mga taong kala natin, kilala natin. Yes, ang lambot-lambot ni DJ Chacha sa bahay. And nice kasi beautiful family also. It's the family talaga. Uy, may part 2 pa yun eh, no? Part 2 pa. Yung streaming setup, makikita natin. Yeah. No? Ayun. Pero congrats din kay DJ Chacha. Ito sa Gawad Lasal Llaneta. Ito. Most outstanding female digital radio broadcaster, DJ Chacha. Most outstanding digital radio show, Ted Filon at DJ Chacha. Very good. And most outstanding male digital radio broadcaster, Ted Filon. Congratulations po. Yes, DJ Chacha and Manong Ted. At eto naman po, mamaya sa Kitang-Kita, negosyong packed meals, kumikita ng 200,000 pesos kada buwan. 6 digits. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. O eto guys, may tanong ako sa inyo. Mahilig ba kayo mag-prepare ng inyong pagkain? Whether it be pang isang arawan lang o pang buong linggo. Mabilis na hindi. Hindi, pero mahilig akong mag-order sana na naka-meal prep na. Ayan, nakapakete na. Saktong-sakto yan sa ating ipapakita ngayon sa Kitang-Kita dahil ang kanilang negosyo, customized packed meals para mamadali na sa atin. Hindi tayo mag-iisip kung anong kakainin natin per day. Diba? Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita. L. Lasap. S. Sarap. S. Swak sa budget. Yan ang mga pagkaing hatid ng LSS Packed Meals online. LSS na hango sa pangalang Liven, Sean at Cher, mga anak ng may-ari ng LSS Packed Meals na si Rigor Reyes. Sulit na sulit ang kanilang offerings. Sa budget na 85 pesos, meron ka ng isang ulam with rice. 99 pesos naman kapag 2 ulam at kanin. At kung gusto mo ng heavy meal, matitikman mo na ang 3 ulam with rice sa halagang 149
pesos. Lahat ng yan nagsimula sa puhunang 10,000 piso noong pandemya. At para makapagbigay tulong, nagbigay sila ng libreng packed meals sa frontliners. Sa ngayon, kumikita na ang negosyo ng 200,000 pesos kada buwan. Ang sikreto, consistency at kalinisan sa pagluluto. At live din natin makakasama sa studio sina L for Laven at si S for Sean ng LSS Pack Meals Online. Good morning sa inyo mga kapatid. Asan na si yung isa pang S? Ano pa eh? Busy. May pasok po sa May pasok. Bata pa. Okay, so ano ba yung kakaiba dito sa inyong pack meals? Syempre po, una po yung lasa po nung food po namin and also yung quality po. Kahit kahit mura po yung price ng food packs po namin is ini-ensure po namin yung quality and yung quantity din po nung food packs po namin. Imagine, meron ka ng ulam at kanin for 80? 85 po. Diba? Mura. Pero ang maganda dito, pwedeng i-customize. Diba? So halimbawa muna, ano ba yung mga pagkain na specialty ninyo? Ano yung inihain nyo dito sa amin? Ang best sellers po namin is, una po is yung caldereta, beef caldereta. And this, pork steak. And then beef tapa. Ay, favorite. Tapos, meron namang nakatingin dito. Nakatingin sila Sila Mami Dips. And then, chicken teriyaki po. And then, sa side dish naman po, we Yan, have pampahealthy. potato salad. And then, kasama po siya dun sa beef tapa po natin. Kasi usually po, for breakfast po namin yung pista. Okay. And then we have creamy laing po, and then spaghetti. And mixed veggies. Mixed veggies. Okay. So, pag nag-order ba sa inyo, pwedeng i-customize kung ano yung gusto namin or may nakaset na talagang magkakasama? You can customize naman. Pwedeng mag-customize. So halimbawa yan, si Maui, ano yung mga pwedeng i-customize ni Maui? Pwede ka bang mamili, Maui? Anong gusto mo dyan? Go, Maui. Dahil ito mainit, kukuha niyo ko yung afritada. So, saan siya pwede ilagay? Afritada, caldereta. Ay, caldereta. Totoo Okay, yan. caldereta. Oo. Okay, saan ko siya pwede ilagay dito? Sa large. Ayan po. Yung malaki. So yung ginagawa ni Maui na 2 ulam plus rice, magkano lahat yan? That's 99 pesos. So hindi na masama. I'm sure marami na yung mga kapatid natin na kino-consider na umorder sa inyo para sa kanilang meals everyday, lalo na yung mga professionals, ano? Yes. Paano ba nila kayo makukontak? You can contact us po on our Facebook page, LSS Pack Meals Online. And our contact number po is 0915-055-500. Ayan mga kapatid, para sa inyong mga everyday meals, kontakin na ang LSS Pack Meals Online. Maraming salamat, Sean at Laven. Thank you very much, mga kapatid. Thank you po. At eto na, mga kapatid, pakisabi na lang. Hindi, kantahin mo. Kantahin mo. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na bali may mahal siyang iba. Yun! Nakakahiya na sa singer. Napasubo ako, guys. Ayan. At pakisabi na lang po na ito na nga, dahil ang OB ang icon na si Ice Guerra, makaka-jam at kwentuhan natin maya-maya lang live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, kapatid! Hey, check. Sir, pwede ba akong... Okay na to. Sir, pwede ba kayong reverb? Hey. Tas medyo pala kasi yung vocals ng konti bilang... maaga pa po. Hey, hey. Sige po yung voice para hindi masyadong persado sa akin. Thank you. Hey, check. 1, 2. There are times when I just want to look at your face. Pwedeng konti pa? Konti pa po. Salamat. Hey, 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 hey. There are times... Okay na po. Thank you.
times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now, and you were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world as endless as forever. Our love will stay together. You're all I need to be with forever more. Grabe, mga kapatid. OPM icon, ay sigera. Gusto ko lang sabihin sa'yo na antok na antok pa yan ha, pero parang disusi. Ayos, ano ba? Napakagaling. Nung nagbigay ba si Lord ng ganyang kalamig na boses, ay pinatulog mo lahat sa boses mo para ikaw lang ang meron? Parang gano'n. Kaya nakatulog ka rin nun eh. Ay, talaga naman! Parang tayo nakikinig sa CD or sa CD sa talaga. recording. Hindi naman nakita streaming. Sana man lang streaming. Nakikita natin. Okay. Sana kinaset mo na. Hindi, pero yung kanta na yan, alam yan ng mga tita. Pero alam na ng mga bata ngayon. Yes. Yan ang maganda. Yan yung mga pang forever na kanta. Totoo yan. Classic, classic. Eh, kasi may forever eh. Ay, true. Kasi nakasawa mo na dito. Yan. Very supportive, very supportive. Beautiful. Ais, tell us more about what you've been busy with. Mamaya na natin i-promote yung pinakihintay nating lahat. Nagda-direct ka na ngayon? Yes, I also direct. I've been directing since 2018. So, I do concerts, events, nag-TV na din ako. I did a reality show. Tapos, syempre, balik concert ulit. So, I'm directing our talent, si Ryan Gallagher. He's actually an alumna of The Voice. Season 19. Siya ang fan favorite. Yes. Mas gwapo lang ako ng konti. Pwede na matangkad lang siya ng konti. Matangkad lang siya ng konti. Yun lang. May kulay lang mata niya. Pero yun Pero may kulay naman yung buhok mo. Well, puti. Alam na, puti. Pero yun, so I'm directing his concert. And then, at the same time, meron din kaming in-open na drag club. Yes! Drag club. It's called Rampa Drag Club. Diyan po yan sa may Quezon City. Kaya sobrang excited kami, of course, being a fan of drag. It's a dream of ours to have a bar na talaga makikita mo at ma-showcase ng mga drag artists ng Pilipinas yung galing nila. Pero grabe yung suporta mo sa drag, ano? Bakit nga ba? Siguro I've always wanted to be a drag queen. Ay! Ako naman yung Agree naman. As a gullible person. So kapag kunwari pupunta kami, first time kong pupunta ng isang drag art bar, anong pwede kong i-expect? Amazing performances talaga. So talagang yung bar na to, we're really it's a performance bar. You can dance here, of course, and everything, but more than anything, ano siya talaga, performance club siya talaga. Ito, right now, you're seeing our artists. Sobrang amazing nila, grabe. Every night, iba-iba sila ng concept, iba-iba ng looks. I mean, it's amazing how these queens actually, alam mo, we call them the, Rampa Reinas. I-picture na natin Rampa Reina na to. Amazing kung paano nila nakakaisip na conceptualize yung mga looks and yung mga performances nila. Yung commitment. Oh, yes. Hindi yan nangyayari in minutes, ha? Oras. And imagine, Chigi talagang performing in like how, ilang inches ba ito? Mga 5, 6 inches heels. Sometimes more, ha? Kasi mataas talaga. Sumasayaw pa yun habang... Hindi lang, nagde-death drop. Nagde-death drop, tatayo. Cartwheels, I mean... Ano yung death drop? Siyempre, di ko siya magawa dito. Sige. Bigla na kailata. Ibang term, shaplam. Shaplam. Alam na alam ni Direk.
So yun yung bar. Yes, yun po yung bar. Tapos syempre meron tayong concert coming up na ang mapapakinggan ba nating mga kanta yung mga ganyan, yung mga yes, so nakasanayang mga classics. We have originals and of course, mga covers of songs na talagang, I'm sure the people who will watch your concert will be able to sing along. Siyempre, of course, I'll be with Noel Cabangon. Nice. Joey G. Nice. Kaya talagang, imagine niyo na yung mangyayari ng gabing yun. Napakasarap na. Living legends only pala itong show na ito. Icons only pala. Ano ba mga pwedeng kanta from Ice na pwedeng i-expect ng audience sa concert? Ano yung mga classic? Of course, definitely my originals, yung mga pagdating, ganyan. And there's, I think, ang pinaka-exciting part dun for me, yung time na magpapalit-palit kami ng hits. Ayun. Yes. So you'll cover each other? So, kakantahin ni Joey G yung pagdating ng panahon para mga ganun. I think someone will sing anong nangyari sa ating dalawa, and I'll be singing one of, I forgot which song, but yeah. Surprise. Secret. Secret. Uy, grabe last year pala kung ano rin yung mga pinasok mo ng mga foreign acts, Oo, sinasabayan ng mga Alanis Alanis Morissette. Opo, marami pong mga ganap last year. Yes, sobrang... How was that experience? Well, for me, it's like an experience of a lifetime, no? Kasi, syempre, I started as a fan back in the 90s. I mean, I grew up listening to her songs. What's your favorite Alanis Morissette song? Oh my gosh, napakarami. Marami. Mary Jane. I love Mary Jane. Ironic. Yeah, love. Finally performing on a stage na, you know, to open her show was, for me, full circle moment. Crazy. What was it like working with her? Yung parang meron nakilala. Medyo mahigpit yung security nila eh. Oo. Nung una, akala namin won't be able to meet her, but at least some people sa backstage, sabi niya, okay, magpa-picture, ganyan. So, when I finally met, I mean, she's so big on stage, like the energy and everything, pero meeting her up close, she's so zen. Like, chill na chill. Chill talaga, may mga mandala, chururot pa sa room niya. May Chururot. Hindi ko yung next time na marinig ang from her. Chururot! Expect mag-chururot. Chururot si Ice, no? Pero yun na nga, kanyang opening act kay Alanis, pero this time, concert nyo na talaga. Imbitahan natin ang mga viewers natin. Yes, I'm inviting you all to please catch our show, Strings and Voices, in February 23 at the Newport Arts Theater. I'll be with Joey G and Noel Cabangon. Please check out the details on the poster for tickets. Maraming salamat po. And February 17 also, The Voice of Ryan at the Music Museum. And Rampant Drag Club, please don't forget. Yun. Kitang-kita. Feature na natin yan. Yes. Okay. Please follow me on my socials na lang for lakas mga Gen Z. Follow me on my socials. Shablam! Chururot! Iba pa rin. Maraming salamat. Ay, Segera. Thank you. At ito naman po, may nanalo na sa ating Kagunoka ako selfie contest. Congratulations, Melissa Batumbakan. Yes, Melissa. Yes. Ay, shout out pa. Ang Shablam na message sa aming staff para makimang inyong loob. Hindi yan chururot. Hindi. Ang galing ha. And that is it para sa ating Super Shablam Awesome Wednesday. Maraming salamat po mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kit pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! The Glam! Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. Took the midnight train going anywhere.